Para sa marami sa ating mga kababayan dito sa Canada, yung pangarap na magkaroon ng sariling bahay, yan talaga yung ultimate goal, di ba? Pero aminin natin, ang housing market dito ay parang isang financial obstacle course. Ang daming pasikot-sikot. Kaya ngayon, ang layunin natin ay bigyan kayo ng isang malinaw na mapa para malampasan natin yan. At ito, nakakagulat to. Alam nyo ba na 83% ng mga taong pwede sanang makinabang, sinasayang lang yung mga benetisyo. Parang nagiiwan sila ng pera sa lamesa. Sayang, di ba? Hindi nila nasusulit yung mga programang inaalok para tulungan silang makabili ng bahay. So, yan ang malaking tanong. Paano natin gagawing advantage yung pagiging komplikado ng lahat ng to? Yan mismo ang sasagutin natin ngayon. Bibigyan namin kayo ng isang malinaw at step-by-step na daan para magtagumpay kayo. Okay, so ito na yung magiging game plan natin. Parang pagbuo ng puzzle to. Uunawin muna natin yung obstacle course. Tapos, bubuin natin yung strategiya natin, layer by layer. Magsisimula tayo sa savings engine, sunod yung tamang diskarte sa mortgage, tapos yung safety net. At sa huli, pagsasama-samahin natin ang lahat. Okay, first things first. Unang-una sa lahat, Layer 1, ang ating savings engine. Ito ang pundasyon ng lahat, ang pag-ipon para sa down payment. At dito, papasok ang pinakabagong game changer, ang First Home Savings Account o FHSA. Grabe to. Isipin nyo, kinuha nila yung dalawang pinakamagandang feature ng RRSP at TFSA tapos pinagsama. So yung pera na inilalagay mo, bawat sa tax mo ngayon. At kapag kinuha mo na para sa bahay, yung buong halaga kasama yung tubo, tax-free. Ang galing, di ba? Para mas madali nating maintindihan, gawa tayo ng example. Sabihin natin, meron tayong kaibigan, si Jamal. Sa loob ng 5 taon, sinagad niya yung pwede niyang i-contribute kaya umabot yan sa $40,000. Pero hindi dyan nagtatapos. Dahil yung pera niya ay naka-invest sa loob ng FHSA, lumago pa ito ng $11,200. At ang pinakamaganda, yung tubo na yan, wala ring tax. So eto na yung magic. Yung total na $51,200, kasama na yung original na pera niya at yung kinita nito, nakuha niya ng buong buo, walang kahit anong bawas na tax. Diretso na yan para sa down payment ng bahay niya. Ganyan kalakas ang FHSA. Ngayon, baka itanong nyo, anong pinagkakaiba nito sa dati ng Home Buyers Plan o HBP? Well, tingnan nyo yung huling linya sa chart. Yan ang crucial difference. Sa FHSA, yung pera, sayo na. Sa HBP, para kang umutang sa future self mo na kailangan mong bayaran pabalik sa loob ng 15 years. Kaya naman, ang golden rule dito ay ito. Laging unahin at i-maximize ang FHSA. Kasi yung pera dyan, hindi mo na kailangan ibalik. Yung HBP, isipin mo lang siyang backup, pandagdag kung kulang pa talaga. At kung gagamitin mo yan, ituring mo siyang utang na kailangan mong i-budget para bayaran. Okay, so may down payment na tayo. Ang galing. Ngayon, punta naman tayo sa Layer 2. Ito yung tamang diskarte sa mortgage. Paano natin i-manage yung utang mismo para hindi tayo malunod sa interes sa katagalan? Dito, may isang malaking desisyon na kakaharapin mo. Anong pipiliin mo? Mas mababang monthly payment ngayon pero mas malaki ang total interest na babayaran mo o medyo mas mataas na monthly pero mas makakatipid ka in the long run? Yan ang labanan ng 25-year versus 30-year amortization. At para makita nyo yung impact, tingnan nyo to. Sa example na to, yung difference sa total interest ay halos $94,000. Grabe di ba? Pera na yun. Pwede mo nang ipang-college ng anak mo o pang-invest para sa retirement mo. Ganon kalaki yung nakataya. Pero, paano kung kailangan mo talaga yung 30-year term para lang ma-qualify sa loan? Okay lang yan. Ang importante, meron kang escape plan. Hindi ka dapat ma-stuck dyan. May 3 paraan para makatakas ka sa mas malaking interest. Pwede kang magbigay ng lump sum payments, mag-switch sa accelerated payments, o paiksaan yung amortization mo kapag nag-renew ka. At ngayon, nasa huling layer na tayo. Ito yung safety net. Kasi anong silbi ng lahat ng pinaghirapan natin kung sa isang iglap pwede itong mawala, di ba? Dito, proprotektahan natin ang pinakamalaki mong asset. Ito ay isang statistic na kailangan nating seryosohin. Isa sa bawat 3 nagtatrabahong Canadian ay posibleng makaranas ng disability na magtatagal ng 90 araw o higit pa. Alam nyo, ang pinakamalaking yung asset ay hindi yung bahay, kundi yung kakayahan nyong kumita ng pera at kailangan niyang protektahan.
Kaya itong tatlo, non-negotiable to. Kailangan mo ng disability insurance para sa income mo. Kailangan mo ng term life insurance para protektahan ang pamilya mo sa utang ng bahay kung may mangyari sa'yo. At kailangan mo ng valid will para masigurong masusunod ang gusto mo para sa mga naipundar mo. Ayan na, kumpleto ang tatlong layers natin. Ngayon, pagsamasamahin natin ang lahat para makita yung buong picture, yung kumpletong strategic map para sa'yo. Ito na siguro ang pinaka-summary ng lahat. Sa pagbili ng bahay, hindi pwedeng sana lang o bahala na. Laging mas mananalo ang may aktibong plano. Yung pagiging proactive at strategic, yan ang magbibigay sa'yo ng panalo. Kaya bago tayo maghiwalay, may iiwan akong hamon sa inyo. Mula sa lahat ng napag-usapan natin, anong isang maliit, konkretong hakbang ang gagawin mo ngayon? As in, pagkatapos nito, para simulang buuin ang sarili mong mapa patungo sa pangarap mong bahay? Siyempre, alam ko, medyo overwhelming to. Kung kailangan nyo ng profesional na gabay para pagtagpi-tagpiin ang lahat ng ito, ang mga impormasyon sa ating usapan ay mula sa Moneris Financial Services. Pwede nyo silang tawagan sa 778-898-3202. Uulitin ko ha, 778-898-3202 o mag-email sa mansur@moneris.com. Pwede nyo ring bisitahin ang website nila sa moneris.com.